Who are you? Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang A Working Man. They get to work. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Levon Cade na naghahanda sa kanyang trabaho sa isang construction site kung saan pinamumunuan niya at kinakausap ang kanyang team sa mga gawain bago sila magsimula sa trabaho. Malapit ang relasyon niya sa pamilya ng may-ari ng construction company at itinuturing niyang sariling pamilya din ito. Nang umagang iyon, nag-uusap sila tungkol sa mga karaniwang problema ng pamilya nang biglang may nakita si Levon na ilang mga kalalakihang pumasok sa site. Kaya agad siyang umalis upang tignan ang sitwasyon. Dito ay nalaman niya na mga siga pala ang mga ito na nananakit sa kanyang mga trabahador. Noong una ay mainahon niyang nilapitan ng mga ito at pinakiusapang umalis na lamang. Gayunpaman, patuloy na sinaktan ng mga siga ang lalaki kaya mabilis na hinagis ni Levon ang isang balde ng mga pako sa kanila bago nakipaglaban. Sa kasamaang palad, dumating pa ang mas maraming kalaban bilang backup. Habang nakikipaglaban, makikita naman na magaling si Levon sa pagtatanggol sa kanyang sarili dahil si FPJ pala ang nagturo sa kanya. Ginamit niya ang isa sa mga kalaban bilang panangga bago itinutok ang baril sa kanila at binalaang wag na silang bumalik pa. Maya-maya, lumapit ang binatang trabahador para pasalamatan si Levon. Pagkatapos, isang dalagang nagngangalang Jenny na miyembro ng pamilya Garcia ang nagtanong kay Levon kung paano niya nagawa iyon. Itinanggi naman ito ni Kalbo, ni Levon, na wala siyang alam sa mga naganap. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, pinuntahan ni Levon ang kanyang anak na babae na si Meredith. Isang single father si Levon sa kanyang anak at nakatira ito kasama ang kanyang lolo na si Dr. Ruth. Kinabukasan, nagpunta si Levon sa kanyang abogado at nakipag-usap dito. Malalaman na galit si Dr. Ruth kay Levon dahil sa paniniwalang ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Pero ipinaliwanag ni Levon na nagpakamatay ang kanyang asawa noong sila ay nasa serbisyo pa sa ibang bansa. Sinabi naman ng kanyang abogado na maraming pera ang kanyang biyanan at kaya nitong kumuha ng magagaling na abogado. At kahit magbayad pa ito ng $1,000 kada oras, ay gagawin nito para lang maubos ang pera ni Levon at mapalayo ito sa kanyang anak. Iminungkahi ng abogado ni Levon na makipag-areglo na lamang, ngunit ipinakita ni Levon na may sarili siyang kakayahan. Sa ibang eksena, makikita si Jenny na pumunta sa isang club kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nag-e-enjoy ang mga ito, hindi nila alam na sila ay pinagmamasdan ng mag-asawang kriminal na sina Viper at Artemis. Naghahanap ang mga ito ng mga babae para ibenta sa kanilang mga kliyente. Nang mga oras na iyon, patuloy nilang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Jenny at kasabwat nila ang bartender. Ilang sandali pa, nagpunta si Jenny sa CR upang tulungan ang lasing na kaibigan. Nang siya na lamang mag-isa, agad siyang dinukot, tinakpan ang kanyang bibig ng panyo na may pampatulog at dinala papunta sa isang van. Pagsapit ng Lunes ng umaga, balik sa trabaho si Levon gaya ng dati pero nakaramdam siya ng hindi maganda. Nagtungo siya sa opisina ng mga magulang ni Jenny at dito niya nalaman na nawawala ang dalaga mula pa noong Biyernes nang pumunta ito sa club kasama ang mga kaibigan. Naniniwala ang pamilya na hindi sapat ang tulong ng pulis at dahil kilala at alam ni Joe na dating sundalo si Levon ay may kakayahan nitong hanapin ng mga masasamang tao. Hiniling niya dito na tulungan sila. Inalok niya pa ito ng pera para sa anumang kailangan sa misyon. Ngunit malungkot na sinabi ni Levon na tapos na ang panahong iyon ng kanyang buhay. Gayunpaman, agad na nagpunta si Levon sa kanyang dating kasamahang sundalo na nagngangalang Gani na nabulag sa isang misyon, ngunit nagpapasalamat kay Levon dahil iniligtas siya nito. Nagkwentuhan sila at pinag-usapan ng tungkol sa sitwasyon ni Jenny.
Pagkatapos ng mahabang usapan, bumalik si Levon sa bahay ng mga Garcia at sinabi kay Joe na dahil sa pamilya ang turing niya sa mga ito, tutulong siya at gagawin niya ang dapat gawin sa panahon ng pangangailangan. Nang malaman ang desisyon ni Levon, bahagyang nakahanap ng pag-asa ang pamilya Garcia. Kinabukasan, sinimulan na ni Levon ang investigasyon sa kinaroroonan ni Jenny sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa club na pinuntahan nito at pinag-aralan niya ang bawat galaw ng mga tao doon. Nakita niya dito ang isang siga na may koneksyon sa mga kriminal, ang bartender na si Johnny, kaya't naglagay siya dito ng isang tracking device sa kanyang sasakyan upang masundan ang mga ito. Pagkatapos niyang sundan ito, natagpuan ni Levon ang lokasyon ng bahay ni Johnny. Ilang sandali pa, nakapasok na siya sa loob ng bahay nito. Nakita niya si Johnny sa sala habang nanonood ng telebisyon. Nagulat ito at nagtataka nang makita siya habang nakatutok naman ang baril ni Levon dito at tinatakot siya. Umupo siya sa harap nito para sa isang maayos na usapan. Ngunit nang magpakita si Johnny na walang pakialam sa kidnapping at sa mga tinatanong niya, pinahirapan niya ito gamit ang bathtub para makakuha ng impormasyon. Matapos ang lahat, matigas pa rin ang bartender. Pero sa huli, sinabi ni Johnny kay Levon na ang mga taong kanyang kasama ay miyembro ng isang high-level gang na hindi niya gugustuhing makalaban dahil minsan na nilang winasak ang buong angkan ng isang pamilya. Habang ipinagpapatuloy ni Levon ang pagpapahirap, dumating ang dalawa sa mga kaibigan ni Johnny at narinig ng mga ito ang paghingi nito ng tulong. Ginamit ni Levon si Johnny bilang human shield na magpaputok ang dalawa. Pagkatapos ay pinatay niya rin ang mga ito bago kunin ang pera. Samantala, sa unang pagkakataon, makikita si Jenny na nakakulong sa isang gusali kasama ang iba pang mga babae. Balik ang eksena kay Levon. Ipinagpatuloy nito ang investigasyon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa tatlong lalaking pumasok sa apartment ni Johnny. Pagpasok ng mga ito, nagtaka sila kung bakit nagbarilan sina Johnny at ang kanyang mga kaibigan. Sa kasamaang palad, galit na galit ang boss nila dahil nawala ang pera nito. Naniniwala siyang may naghasik ng gulo at may nasa likod ng pag-atake, lalo pat ang mga sugat ay galing sa isang shotgun. Samantala, habang nagmamatsyag sa loob ng sasakyan, nakita ni Levon ang ilang mga lalaki na dumating upang linisin ang kalat sa kwarto ni Johnny. Pagkatapos ay sinundan niya ang mga ito hanggang sa matukoy ang kanilang lokasyon. Inayos naman ni Levon ang kanyang kamera at itinutok sa isang mansyon. Ilang sandali pa, nakunan ng kanyang kamera ang mob boss na si Walker habang sinasaktan ang kanyang asawa. Sa galit ng babae ay tinutukan niya ito ng kutsilyo, ngunit agad din itong umalis. Wala namang sinayang na oras si Levon. Mabilis itong pumasok sa bahay. Inatake niya ito at pinatumba. Itinali niya ito sa isang upuan na nakabigkis sa lubid habang nakabitin sa ibabaw ng pool. Binanta ang puputulin ang lubid kung mag-iingay ito at kung hindi magbibigay ng impormasyon. Bago pa man ito magsimula ay sinampal muna ni Levon si Walker dahil sa pananakit nito sa kanyang asawa. Pagkatapos, tinanong niya ito tungkol sa kinaroroonan ni Jenny. Ngunit sumagot ito sa lingwahe ng mga Ruso at binanggit ang isang tao na nagngangalang Timmy. At sinisi niya rin si Levon sa pagpatay ng 3 tao para lang ibenta ang isang babae. Sinabi naman ni Levon na hindi niya ito ibebenta kundi ibabalik sa pamilya. Pagkatapos ay pinutol niya ang lupit at hinayaang malunod si Walker sa pool. Sa ibang eksena, natagpuan ni Simon Kenko na leader ng organisasyon ang katawan ni Walker na kanya ring kapatid na wala ng buhay. Nakita nito si Levon sa CCTV at nagtataka kung bakit pinatay nito ang kanyang kapatid. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga anak na sina Daki at Veno na hanapin si Levon. Samantala, sinubukan namang tumakas ni Jenny, ngunit ang isa sa mga babaeng nagbabantay sa kanya ay pumasok at pinagbantaan siya. Balik ang eksena kay Levon.
sinubukan niyang alamin kung sino si Dini. Dahil dito, nakipagkita siya sa isang lokal na drug lord na nagngangalang Dutch at nagkunwari na dealer na nagbebenta ng droga. Tinawag naman ni Dutch ang kanyang mga tauhan para kilatisin si Levon. Matapos ang isang matinding labanan, napatumba ni Levon ang lahat ng mga tauhan nito. Dahil dito, nakilala ni Dutch na dating militar si Levon tulad niya, kaya nagkaroon sila ng mutual respect. Binigyan ni Dutch si Levon ng direktiba upang makipagkita kay Artemis at sa kasamahan nitong si Doggy para sa kanilang deal. Samantala, sa ibang eksena, sinama ni Viper si Jenny para makipagkita sa kanyang kliyente na si Mr. Brown habang nakalagay ito sa isang malaking bag. Naghanda itong gahasahin si Jenny habang wala itong malay. Ngunit sa kasamaang palad, tumakbo si Mr. Brown palabas ng kwarto na may dugo sa kanyang katawan. Lumalabas na si Jenny ay gising at kinagat nito ang malaking parte ng pisngi niya na ikinagalit nito. Samantala, sa wakas ay nakilala at nakaharap na ni Levon si Dimi sa tulong ni Dutch. Nagpanggap siyang lehitimong dealer at ipinaliwanag ni Dimi na si Dutch ay kanyang business partner. Pagkatapos ng kanilang usapan, umuwi si Levon upang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga kay Jenny. Habang siya ay nag-iimbestiga sa labas ng bar, sa di inaasahang pagkakataon, nakita siya ni Artemis sa pamamagitan ng surveillance camera at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin siya. Nang matunugan ito ni Levon, agad siyang lumabas ng sasakyan at nagnakaw ng motorsiklo para makatakas na nagresulta naman sa isang matinding habulan at bakbakan. Habang sinusubukang iwasan ni Levon ang mga kalaban, nabangga niya ang isang pulis patrol. Ang dalawang pulis na sina Sergeant Bondras at Deputy Dewar ay dumating, ngunit ang dalawa ay nasa panig din pala ng mga kriminal. Ilang sandali pa, dinampot si Levon ng magkapatid na si Ducky at Veno at isinakay ito sa kanilang van. Dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Levon at nilabanan niya ang dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, habang sila ay nagbabarilan, ay tinamaan ang driver sa ulo na naging dahilan ng pagkawala ng kontrol ng sasakyan. Sa huli, ay nagawa namang patayin ni Levon sina Ducky at Veno. Pagkatapos, mabilis siyang umalis sa loob ng van at itinulak ito sa ilog. Sa ibang eksena, pinuntahan naman ni Simon ang bangkay ng kanyang mga anak sa morgue. Sinabi nito na ang laban nila ni Levon ay personal na para sa kanya. Wala itong sinayang na oras. Nagsimula itong mag-imbestiga tungkol kay Levon at nalaman ang lahat ng kailangan matapos niyang bayaran ang isang hacker. Nang malaman ng organisasyon kung sino talaga si Levon, sinalakay ng grupo ang bahay ni Dr. Ruth. Samantala, nakatanggap naman ng tawag si Levon sa guro ng kanyang anak dahil hindi dumating ang kanyang biyanan para sunduin ng bata. Agad na pumunta si Levon sa paaralan nang maramdamang tila may problema. Sinundo niya si Meredith at hinatid sa bahay, ngunit sa kanyang pagdating, ang buong bahay ay nasusunog na. Mabilis niya namang iniligtas si Dr. Ruth mula sa apoy bago pa man makarating ang mga bumbero. Sinabi ng kanyang biyanan na hinahanap siya ng mga Ruso at sinisisi siya nito sa lahat ng karahasan na nangyari. Ngunit ipinagtanggol naman ni Meredith ang kanyang ama at pinaalala nito sa kanyang lolo na iniligtas siya nito. Pagkatapos, dinala ni Levon ang anak sa kanyang kaibigan na si Gani at sa asawa nito para sa kanyang kaligtasan. Bago umalis, binigyan siya ni Gani ng mga armas na kakailanganin niya sa kanyang laban. Ipinangako naman niya sa kanyang anak na babalik siyang ligtas.
Sa ibang eksena, ang mag-asawang Artemis at Viper ay nagmamaneho kasama si Jenny. Sinabi nila dito na inutusan sila ni Timmy para patayin siya dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng kanilang negosyo. Pero sa kabutiang palad, nagawa ni Jenny na maibangga ang sasakyan sa kagubatan at mabilis na tumakas. Tumakbo siya hanggang sa may makita siyang pulis patrol. Ngunit ang mga ito ay ang mga tiwaling pulis na sina Vontras at Tewer, kaya ibinalik din nila si Jenny sa compound ng mga human trafficker. Handa na sanang tapusin ni na Artemis at Viper si Jenny, ngunit tumawag si Mr. Brown at binigyan si Jenny ng pangalawang pagkakataon. Ngunit gusto nitong manatiling marumi si Jenny at buhay. Samantala, pinuntahan ni Levon ang hideout ni Timmy. Hindi na nito napigilan ang magwala. Pinatay nito ang lahat ng kanyang nasa daan at nang makaharap si Timmy, nagawa niyang mabaril ang kamay nito para hindi na ito makahawak ng armas. Pinilit niyang sumama ito sa kanya upang ituro kung nasaan ang compound. Sinakay niya ito sa sasakyan habang si Levon ay desperadong malaman ang lokasyon ng compound. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, itinuro din ni Timmy ang lokasyon papunta dito. Pagbaba, sinabi ni Timmy na alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit kung hindi siya, may ibang tao ang gagawa nito. Naubos na ang pasensya ni Levon kaya't sinipa niya ito at pinaril sa ulo bago pumasok sa compound. Samantala, ng mga sandaling iyon, dinala ni Artemis at Viper si Jenny para bembangin ni Mr. Brown. Ngunit dumating si Levon at nagsimulang umatake sa kanila. Una niyang pinatay ay ang mga gwardya. Naghagis siya ng granada at pinagpabaril ang mga ito. Samantala, sa labas ng gusali, dumating ang grupo ni Dutch para pigilan si Levon. Pagkatapos mapatay ni Levon ang lahat ng tauhan ni Dutch, nagkaharap ang dalawa. Nagkaroon sila ng matinding labanan gamit ang mga kutsilyo. Ngunit hindi nagtagal, namatay din si Dutch, bagamat ginalak pa rin siya ni Levon. If I wasn't with you. Sorry, brother. Pagkatapos, mabilis na hinanap ni Levon si Jenny habang kumukuha ng isang mahabang baril. Nang makita ang kinaroroonan ni Jenny, binaril niya si Mr. Brown na siya namang ikinamatay nito. Pagkatapos, hinabol naman nito si Viper habang si Jenny na nakabitin ng mga oras na iyon ay inipit ang leeg ni Artemis gamit ang kanyang mga binti. Binugbog ni Levon si Viper habang pinipigilan ni Jenny si Artemis sa pamamagitan ng pagsakal nito sa kanyang leeg hanggang sa mabali nito at mawalan ito ng buhay. Sinipa naman ni Levon si Viper at ginamit ang siko para durugin ang kanyang leeg. Pagkatapos, nagmadali si Levon para palayain si Jenny, ngunit nasa labas na rin pala si Carp at ang dalawa pa nitong mga tauhan. Bigla ding dumating ang dalawang pulis, pero akala ni Carp ay regular na mga pulis sa mga ito, kaya binaril niya ang dalawa hanggang sa sumabog ang sasakyan. Samantala, ginamit ni Levon ang pagkakataon para patayin ng mga kalaban bago sumakay sa isang motorsiklo at tumakas kasama si Jenny. Habang papalayo sila, nakita sila ni Simon na agad na tumawag sa kanyang kapatid na si Yuri. Ngunit sinabi nito kay Simon na nakuha na ng demonyo ang hinahanap nito, kaya tayahan na lang nila ito dahil wala nang tutulong sa kanya sa organisasyon para makapaghiganti. Galit na galit ito at nagdesisyon si Simon na mag-isa na lang nagaganti at sumigaw sa langit ng buong puot. Kinabukasan, dinala ni Levon si Jenny pabalik sa kanyang pamilya. Nagyakapan silang lahat ng puno ng emosyon habang ang mag-asawa ay nagpasalamat ng buong luha kay Levon sa pagligtas sa kanilang anak. Sa pagtatapos ng pelikula, nagtungo naman si Levon sa bahay ni Gani para makita ulit si Meredith na masayang sumalo sa kanila para sa almusal. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang kalbo. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka.
Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.